at nangungunsinte sa pangungurakot at pag-abuso sa pundo at kaban ng bayan, siya pang biktima, no? Sabi ni Dalipi, no? Sip-sip talaga itong si Dalipi, ano? Iwan ko kung kailan kaya ito magbabayad ng kanyang utang sa taong bayan, ano? Maniningil din ng taong bayan, no? Mga kababayan, ito po ang mainit na balita na tila ba itinatago at pilit na hindi binibigyang pansin ng mga tinaguriang bayarang media. Mga isyong mas pinipiling hindi ibalita o talakayin. Tila mga independent vloggers na lamang ang tunay na naglalakas loob maghatid ng buong katotohanan sa sambayanang Pilipino. Nagbibigay linaw, nagsusuri, at walang takot na inilalantad ang mga bagay na dapat malaman ng taong bayan. Ito ang mga balitang hindi dapat ipagwalang bahala. Mga kaganapang dapat malaman ng bawat Pilipino, anuman ang antas sa buhay. Mga opinyon at kuro-kuro ng karaniwang mamamayan na may saysay at dapat bigyang halaga. Kaya't narito ang buong detalye ng balita, isang pagbubunyag ng katotohanan na kayo mismo ang dapat humusga. Simulan na po natin itong Oplan Horos, no? Para ma-interpret natin ito. At ito na po ang nagpapatotoo na hindi po gawa-gawang kwento. Ang ibinigay na source po ng ating impormasyon na dati po siyang naging undersecretary sa mataas na security sector level na antas ng pagiging opisyal ng gobyerno nang ibinunyag niya ang serye ng mga pagpupulong nila Martin Romualdez, nila Saldico at iba pang matataas na opisyal ng Kamara de Representante, including itong si Dalipi. Ito nagpirma ng Oplan na ito na ngayon ay pinamumudmud nila sa mga key leaders ng grupo ng Lakas CMD na bulgar at kumakalat ngayon. Ito rin po ang ibinulgar nitong former undersecretary ng security sector na nasaksihan niya kung papaano po ang mga pagpupulong na ito ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives. Kagaya po nila Franz Castro at iba pa niyang kasamahan dyan sa malaking bahay sa isang mamahaling subdivision malapit po sa Batasang Pambansa Complex o sa House of Representatives, no, dyan sa Quezon City. Basahin ko muna po itong nakuha po na pinadala sa atin na dokumento tungkol sa Oplan Horos nila. No? Okay. So, Pong, makinig ka rin dyan po. Nakikinig yata si Pong. Isa din po ito sa tumulong sa atin na magkaroon ng access Lemuel Villanueva tungkol po dito sa balitang ito. No? Ito po ipinaabot sa atin na magkakaroon po ng meeting na mahigit 200 na mga leaders ng Lakas CMD. Grupo po ito ni Martin Romualdez sa Malacanang. At ito nga nagtuloy-tuloy na at nangyari na ang meeting na ito na pinadala nito sa akin 2 days ago ko pa ito na-receive. No? At ito pong pinag-usapan sa meeting na ito. Mid-election final campaign sprint action plan. So ito po ay latest. No? Latest po ito. At ito po ay Lakas CMD meeting Tuesday, April 22, 2025. So ngayon dyan sa Pilipinas, I think is Tuesday Wednesday na ng umaga, no? Sa Pilipinas. So kahapon ito, kung sa Philippine Standard Time, kahapon po ito. Fong Lee Alok, hello Sir Eric, at J. Aruli and Flora Miha, and Chuderich Senieres. Okay, ito po, meeting schedule. Pero ang ipinadala sa akin, the same na document na ipinakita sa akin 2 days ago, na magkakaroon nga ng pagpupulong ang mga matataas na leaders at opisyal ng Lakas CMD na partido ni Martin Tambaluslos at ng kanya mga kasamahan, at ito na nga lumabas ang kanilang pinagplanuhan at pinagmitingan. Ito, ang title po, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. May logo at ito po ay fresh from the oven. Galing sa kanilang pagluluto po ito, no, Doc Elmer. Final election, final campaign, sprint action plan. Schedule. Number 1, arrival of participants. Number 2, opening remark. Number 3, message of commitment. And number 4, closed door meeting. No? Kay Eric nabanggit kanina ni DJ Chacha, napaka one-sided sana, kinuha man lang yung side mo. Bakit ano bang binanggit ni DJ Chacha? Hindi ko pa po napakinggan. No? Binanggit ako ni DJ Chacha. Hindi ko po siya pinapakinggan . Ano daw ang sabi ni DJ Chacha?
Sino ba si Deji Chacha? Ito ba yung partner ni Ted Filon? Siguro, hayaan mo na siya. Kung ano man po ang kanyang mga sinabi, definitely hindi niya po alam at hindi niya kilala si Ka Eric. No? Walang alam yun, nagdudulong-dunungan lang. At dahil wala naman siyang alam, so ang kanyang mga sinasabi, hindi naman po tumutugma sa katotohanan. Okay? Okay. So dito po tayo, pumunta muna tayo sa main topic natin. No? Okay. Oplan Horos. No? Muntik na maging Oplan Horror, no? Muntik na maging Oplan Horror. Sa dinami-daming mga terminology, horos pang ginamit nila. Horos po is a Spanish word meaning hour or tungkol po sa oras, no? Oplan Horos. Kaya po ang eksperto sa mga relo o timepieces tinatawag po na horologist. Horologist. Hindi po 'yon tungkol sa horror. Ang horologist po ay eksperto tungkol sa paggawa o pag-repair o pag-check at pagpapaandar ng mga timepieces o mga relo o mga watches, no? Kaya horologist. Kaya itong Oplan Horos po, ibig sabihin nito ay nagmamadali sila. Horos is a Spanish word for hour, no? As the leader of Alyansa para sa bagong Pilipinas, ito galing to sa internal document nila. PBBM, si Marcos Jr., continues to be the attacked and smeared by Duterte's evil forces. Wow. Parang pinapalabas pa dito sa preliminary statement ng Oplan Horos nila na naging Oplan Horror at nabunyag na ngayon na si Marcos pang biktima. Samantalang siya ang nag-aabuso sa kapangyarihan at poder at nangungunsinti sa pangungurakot at pag-abuso sa pundo at kabanang bayan, siya pang biktima. No? Sabi ni Dalipi, no? Sip-sip talaga itong si Dalipi. Ano? Iwan ko kung kailan kaya ito magbabayad ng kanyang utang sa taong bayan. Ano? Maniningil din ng taong bayan. No? Si BBBM daw ay nanatiling inaatake ng mga evil forces ng mga Duterte. Ay mukhang ang dinidescribe ni Dalipi ang sarili niya, no? He is describing himself and their group. Ito pa, sabi niya, preliminary nila ito sa Oplan Horos, parang rationale nila. His kindness, wow, kindness, and tolerance, hanep, sa mga terminology, should not be exploited by the opponents. And his reign shall defend by, mali man tong grammar, shall be defended. Ano man itong si Dalipi, hindi man ito nag-aral ng Grammar 101. Shall be defended by every beneficiary of the Alyansa. Ano man ito si Dalipi. Wrong grammar na, wrong basis of statement na, kalukuhan at baluktot pa ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi dito, ng kanilang Oplan Horror, no? Dahil daw siya ay mabait, wow, at tinotolerate niya ang mga ginagawang kasamaan sa kanya, dapat daw si Marcos Jr. ipagtanggol. Ipagtanggol ng bawat miyembro ng alyansa. Wow, sa mga kampanya nila to. According to the President's instruction, ito na, Dalipi, pasinungalingan mo ito kung hindi nanggaling ito sa inyo. Nagbigay daw ng instruction si Marcos Jr. na ang lakas CMD will continue to advance the Oplan Horos. Ayan na. Ito na ang sinasabi ni Ka Eric na October last year pa 2024 or September pa nga ay nagkaroon na ng mga pagpupulong upang paghandaan ang total and highly financed, well-organized, premeditated political demolition job na ngayon ay nabubunyag na tinatawag nilang Oplan Horror o Oplan Horos. Okay? According sa kay Dalipi, sa internal document na ito, hindi ko nadalangan para ko yan, no? As a staunch ally of PBBM, ang mga kaalyado daw nila sa politika na tumatakbo sa pagkasenador
ay dapat may advantage position tayo pagkatapos sa midterm election. Okay, sabi niya, ito na. What we have accomplished, accomplishment daw ito ito daw ang tinatawag nilang accomplishment, ang mga sumusunod na kalapastanganan at katarantaduhang ginawa nila sa paggamit ng pag-aabuso sa kapangyarihan, terorismo ng Estado at paglulustay sa kaban ng bayan. No? Kulukoy din ito si Dalipi. Accomplishment daw ito. So mula doon sa Oplan Horos na rasyonale, ito po ang kanyang binabanggit dito sa briefing. Ito briefing. Nagbigay ng briefing sa mga leaders ng Lakas CMD nila. What we have accomplished, sabi ni Dalipi, 1 year after the Oplan Horror formulated, so tama nga, last year ito, the Alyansa has made encouraging progress. Wow! We have greatly weakened Duterte and the evil forces according to the Oplan Horos. Napahina daw nila ang puwersa ng mga Duterte at nang sa ganun po ay na-accomplish nila ang kanilang main objective na pahinain at atakihin ng todo-todo ang Duterte political camp. No? And ito pa, sabi niya, sa accomplishment daw nila, aligned with the more, aligned with the optimistic midterm elections result situation, sabi ni Dalipi at ng Lakas CMD, we are confident that Dots daw si Duterte, will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. And we have accomplished. Wow! So dahil daw sa ginawa nilang paglapastangan at pag-abuso sa pundo at kapangyarihan at ang walang kahihiyang iskandalusong pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte sa Netherlands, ay na-accomplish daw nila na wala na ang possibility ng matibay na political challenge na manggagaling po sa Duterte political camp. No? Sino ba ngayon ang evil? Sino ngayon ang nagbabalak pala na gumawa ng ganitong katarantaduhan? At sabi niya, 1 year na pala nilang pinaghahandaan. 1 year na nilang pinagplanuhan. Ito how to defend ang mga gains daw nila. Paano daw ito ipagtatanggol at paano magpapatuloy. Set up a core campaign team. Ito na. To include SP Martin, si Speaker Martin Tambaluslos, President Tamayo, si Tamayo itong kanilang party president sa Partido Federal, Congressman Toby Chanco, and Congressman AG. Itong si AG ay initial ito, no? Kung sinong itong AG or AG, hindi pa natin natutukoy ito, pero i-deduce natin ito mamaya at i-decipher, no? Kung sino itong Congressman AG nila, no? Na sinasabi nila. Aligned with more parties, ibig sabihin magpapalawak po sila, ensure the certainty of Partido Federal while aligned with Lakas, NUP, Nacionalista, and NPC, etc. Endorse VIP candidates. So, ibig sabihin may mga guests sila. Congressman Erwin Tulfo, Senator Ping Lacson, Senator Pacquiao, Senator Bong Revilla, Lito Lapid, and Mayor Abby Binay. So, ito na ang kanilang mga plano nung last year pa. And then ito, raise campaign funds. Si Congressman Saldico mag-prepare ng 8 billion budget. At that time, na ginagawa ang planong ito, si Saldico, si Dracula, siya po ang head o chairperson ng Committee on Appropriations. 8 billion initial lang ito na budget para dito sa kanilang pagbubuo ng campaign team nila. Ito pa, number 5, use policy tools. Ibig sabihin mga programa at mga patakaran ng gobyerno. Brother Beethoven, no? Pwede mo nang i-post. Ito, like exemption of rice tariff and improvement of uniform personnel's remuneration packages. Ito po ang ginawa ni Martin Romualdez kasama si Dalipi na nagpirma nitong dokumento at si Saldico na tinawagan niya si General Bronner.
Nagmamayabang siya, last year yon, doon sa budget na naipasa na tungkol sa pagpapataas ng tinatawag na SA o Subsistence Allowance. SA. Ang ibig sabihin po nito, from 150 per day to 350 per month. Magiging 10,000 na ang subsistence allowance ng mga sundalo. Army, Navy, Marines, Air Force. Ayun. At yan po ay walang kahihiyan po na ginawa ni Martin Romualdez at nila Saldico. Tinawagan din ni Saldico si General Palafox, ang Southern Luzon Commander. Ito na ang binabanggit nila na ginawa pala nila na pang bribery, panunuhol. Panunuhol, mga kababayan, ang ginawa nito nila Dalipi, nila Martin Romualdez, nila Saldico para hindi umangal ang mga kasapi at pamunuan o mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Walang kahihiyan po na ginagamit at nilulustay ang kaban ng bayan para i-bribe, i-corrupt at bilhin ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines na pinayagan naman ni General Bronner at even ni Marbil. So ito na, nare-reveal ngayon na bahagi iyon ng Uplan Horror. Hindi makamove on si Ka-Eric sa Uplan Horror talaga, no? Uplan Horrors pa sila, no? So klaro ha, ang pagbibigay ng amyenda doon sa mga tinatanggap na mga basic benefits ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid na mga sundalo at pulis ay binigyan pala yan ng plano mismo dito sa Uplan Horror nila upang gamitin ito na pang bribery o pang nuhol at minamaliit at iniinsulto nila ang dangal at pagkatao ng mga sundalo at mga kapulisan na kaya pala silang bilhin at suhulan sa pamamagitan ng kanilang mga bulok na mga opisyal. Kagaya po ng nangyari ng pagmamayabang ni Saldico, ni Martin Romualdez dito at ni Dalipi sa kanilang paanunsyo-anunsyo at ni Martin Romualdez kay General Bronner at kay General Palafox. May kumakalat niya na video. Ito pa. Puntahan pa natin ito. Number 3. Endorse VIP candidates. Ito na, si Tolpo, etc. etc. Raise campaign fund, no? And use policy tools, information campaign, and reactive. And other social network, mga trolls nila to be established, no? So ito na. Ano pa po ang mga nakita natin dito sa dokumento? Ito, bantayan niyo ito mga kababayan. Ito, basahin ko. And absorb some influencers. Ito na kung bakit si Peebles Talakera na dati pong kaibigan nila Mas Maharlika ay nag-unti-unti na rin pong pumunta doon ng ilang vloggers na pinupunduhan na ng grupo nila Marcos at Romualdez. Nasa plano talaga nila. How to attack? Ito. How to attack? Number 1, the ICC arrest plan, ang PNP, ang PDEA, ang HRC, ang Congress, work with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain the arrest order for Duterte and successfully arrested and transferred him. Wow! Dinowngrade pa nila, arrested ko no. Anong arrested? Yun po ay isang state-sponsored kidnapping. No more, no less. Yun po ay isang state-sponsored forced abduction with forced exile against kay Pangulong Duterte. Hindi po yon na pinatransfer lamang sa Europe. Number 2, ito pa, domestic investigation. The House, ang House of Representatives ni Tambaluslos, the Department of Justice, the NBI, and the Commission on Audit and the Anti-Money Laundering Council must conduct ongoing investigation on the drug war and other CF cases, confidential fund cases ito. Yun pala ang dahilan kung bakit ang NBI ay nagiging kasama na dito sa pagbubuo ng mga case build-up na ito na ang layunin po ay durugin ang buong Duterte political camp. Mga kababayan,
and no less than. These revealed documents now nagpapakita na ganun nga po ang pinaghandaan nila 1 year ago pa at tumutugma doon sa revelations ni Ka Eric na nanggaling sa isang undersecretary sa security sector na ngayon ay kasama na po nila ang mga komunista sa planong ito. Number 3, i-launch ang impeachment. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget. Pag sinabi pong soft budget, ito po ang mga kinukurakot nilang budget mula sa AKAP, AIX, MAIX, at iba't ibang mga programa at pondo na hindi infrastructure projects. Ang infrastructure projects po, ang tawag dyan, hard projects. Ang mga proyekto po na pondo na pwede mong i-juggle, pwede mong kurakutin kaagad, at pwede mong i-manipula at hilutin, ang tawag dyan mga soft projects. Soft projects. So, ito na po ang nagpapatotoo na ang pondo pala sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay umabot ng mga 400 billion pesos. Ang ipinamudmod na mga soft projects. Kaya nagmamayabang ito si Congressman Franz Pumarin na dating PBA basketballista na naging congressman politiko sa Quezon City na nakakuha siya ng 3.5 billion pesos na proyekto at mga pondo mula kay Martin Romualdez. The first time daw niya na parang nalula pa siya, no? At hindi siya makapaniwala na ganun kalaki ang pondo na kinuha at ibinigay para sa kanya galing sa kaban ng bayan. How much more ang mga kagaya ng mga sipsip at abusado na si Acop, si Pimentel, si Dan Gogol Fernandez, si Boy Ex Calderong NPA Paduano, at si Suarez, at ganoon din po, pati si Benny Banal na Aso, Santong Caballo Abante. Di mas lalong malaki siguro. Higit pa sa 3 billion. At even ang CPP, NPA, NDF po, mga 1 billion ang pinasuhol sa kanila na mga soft projects. At ito ngayon ay nakalagay sa Oplan Horror document nila Dalipi at Martin Romualdez. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.